Good day everyone! Kumusta po ang lahat? Meron po tayong ulit tatalakayin para sabay-sabay tayong marimay na napaka-powerful po ang prayer. Ang topic natin ay tungkol sa pinagkaiba ng praying life at prayer life. Unahin po natin ang praying life. Ang praying life po ay ang pagkakaroon ng relationship sa Panginoon. Kapag ito na po ang ugali natin, ang ibig sabihin ay meron tayong relationship sa Panginoon. Ang praying life po ay namumuhay ka na laging kasama ang Panginoon. Magkakaroon ka na ng deep relationship sa Kanya. Sa lahat ng oras, sa bawat minuto, sa lahat ng gagawin, sa lahat ng lakad, at sa lahat ng plano. Sa araw-araw ng pamumuhay, ay laging kasama ang Panginoon. Sa lahat ng hakbang, kung gusto mo magtagumpay sa hamon ng buhay, ugaliing magkaroon ng praying life. Ang praying life po is important sa buhay natin dahil patunay or proves sa faith natin or pananampalataya sa Panginoon. Ang praying life po, advance na ma-overcome natin ang hamon ng buhay or trials. Praying life, magdadala sa atin sa presensya sa Panginoon. Di ba po, sa ating mga buhay, meron tayong relationship sa ating, halimbawa, sa mag-asawa. Di ba, araw-araw mo siyang kinakausap. Bawat plano mo, kinakausap mo siya kung ano yung dapat. Kapag aalis ka, nagpapaalam ka, di ba? Kung ano yung gagawin mo, sinasabi mo, ito yung gagawin ko dun sa asawa mo, di ba? Ganun. Yun yung relationship. Ngayon naman, tungkol naman sa Panginoon, ang relationship din natin sa Panginoon ay ganun din po. Sa lahat ng oras ng ating mga ginagawa ay kailangan ipaalam natin sa Panginoon. Di ba po? Halimbawa, Lord, papasok na ako sa work, samahan mo ako na makarating ako ng maayos doon at makitungo ako ng maayos sa aking mga kasama sa trabaho at yung mga kasama ko rin po ay makitungo sa akin ng maayos. Thank you, Lord. Pagdating mo doon sa workplace mo, sabi mo, Lord, thank you, nakarating ako ng maayos. Diba? Oh, Lord, magluluto na ako ng dinner namin or breakfast or lunch. Samahan mo ako Kailangan masarap yung luto natin para matuwa yung mga kakain. Diba? Halimbawa, Lord, pupunta ako ng palengke, samahan mo ako Halimbawa, Lord, ang bigat naman nito, please help me, thank you. Diba? Kailangan po maging sweet tayo, no? Malambing. Hindi lang sa tao tayo malambing, Kailangan din sa Panginoon. Kailangan natin maging malambing. Hindi yung, Lord, tulungan mo na ako ito. Hindi ganun, Kailangan maging polite tayo. Kasi, diba, ganun din naman tayo, diba, sa tao. Diba, ang napaka-lambing, napaka-sweet natin pag mahal natin yung isang tao, diba? Ganun din sa Panginoon. Ay mo, Lord, please help me, thank you. O, ganun, diba? Napaka-saya, no? Diba, Lord, pupunta ako dun sa place na yun. Maganda daw yun. Samahan mo ako, diba? Nakakatuwa. Ganun po yung praying life. Kapag yun na po ang ugali natin, ay, halimbawa, masakit yung likod mo, o masakit yung katawan mo, Lord, pahilot naman, thank you. Diba? Ganun. Tapos, halimbawa, Lord, nalulungkot ako ngayon. Diba? Kasi ganito, ganyan. Di sasabihin mo. Diba? Pag sinabi mo sa Panginoon, diba, luluwag yung pakiramdam mo. Diba? Kapag meron kang problems or hinanakit, kapag sinabi mo dun sa kaibigan na pinagkakatiwalaan mo or sa asawa mo, diba? Lumuluwag yung pakiramdam natin. Ganon din sa Panginoon. Diba? Then,
halimbawa, dumaan ka sa trials, 'di ba? Lord, alam ko nandito ka kahit napakahirap ng dinadanas ko ngayon. Nandito ka sa tabi ko, hindi mo ako iiwan. Ma-overcome ko 'to lahat. Naniniwala kong tutulungan mo ako, 'di ba? Gano'n. Yun yung praying life. At yun yung ginagawa ko sa buhay ko. Based on my own experience, lalo na nung unang alis ko, God knows how painful, no? Naiwan yung mga anak ko, family ko, but I believe na God with me. Paano ko ipo-prove na may Panginoon ako sa buhay ko kapag hindi ko ginawa? Doon hinamon ang aking faith, no? Ang pag-alis. Kaya sabi ko, aalis ako, Lord. Basta samahan mo ako. At sinamahan naman niya ako. At hindi rin ako ganun kagaling sa communication, lalo na sa English. But I'm so thankful God with me. Hindi ko rin alam, hindi rin lahat ng gawain ay alam ko. Kaya kapag may pinapagawa sa akin yung boss na hindi ko alam, Lord, hindi ko alam, naging totoo ako sa sarili ko at talagang nag-aas ako ng help sa Panginoon. At immediately, na tinutulungan niya ako. Then, dumating din yung time na naggera doon ulit sa Lebanon, no? Sabi ko, Lord, safe ako. Dito mo ako pinadala. Alam kong safe ako, hindi ako mag-worry. Talagang hindi po ako nag-worry at nakauwi ako ng Pinas na safe at hanggang ngayon ito buhay pa. Oh, so, glory to God, diba? Ganun kapag buong puso ka magtiwala sa Kanya. Then, talakayin natin ang prayer life. Ang prayer life naman po ay ang schedule po yun. Magkaroon ka ng quiet time. Oras, no? Magbigay ka ng oras. Halimbawa, 3 o'clock ng umaga o whatever kung anong oras na gusto mo. Tapos, kakausapin mo si God, magbe-pray ka. Lahat sasabihin mo kung ano yung gusto mo. Mga ganun, diba? Doon sa kwarto mo, mag-isa ka, quiet time, kausapin mo si Lord tungkol sa mga nasa salubin mo. Magbe-pray ka. Yun ay schedule. Sa isang araw, isang beses, no? May oras. Hindi katulad ng praying life. Anytime, every minute, every seconds, no? Hindi pwedeng mag-schedule. Bawat minuto kasama mo siya. Yun yung pinagkaiba. Kaya, mas maganda kapag may praying life na tayo. Matatakot na si Satanas lumapit sa'yo. Kahit anong gawin ni Satanas subukan ka, hindi na niya magagawa kasi wala ka na, kapag tinimtim ka binigyan ka ng trials ni Satanas, siyempre sasabihin mo, Satanas, alam mo na umalis ka dyan, in the name of Jesus, di ba? Alam mo na yun Kaya hindi ka na, takot na sa'yo, hindi na siya basta-basta makakalapit kasi wala ka ng ibang bibig kundi ang Panginoon. Kahit anong gawin niyang bigay ka ng temptation, ay hindi mo na magagawa. Yun kasi, lagi mong binibigkas yung pangalan ng Panginoon, tapos lagi kang nag-ihap sa Panginoon. Nasa puso mo na yung Panginoon, di ba? Katulad din ng relationship natin sa asawa natin. Kung tunay kang nagmamahal, ay hindi mo yun lulukuhin, di ba? Hindi mo yun sasaktan. Kaya paano mo sasaktan ng Panginoon kung tunay kang may relationship sa Kanya? Di ba?